Sa July 28, magkakaroon po ng eleksyon sa Senado pag hindi siya tumino. Nanliligaw siya ng boto eh. Tandaan niyo po. Immediate yan yung ngayon yan. Iba pa yung panliligaw para sa 2028. Di ba? Parang hindi niyo naman kilala si Chis. Dilawan nga yan eh. Dapat ang susuportahan niya, di ba, si Lenny. Parang si Marcos yata sinuporta. Welfare and poverty alleviation, mental health. Pati mental health. Ganun po kakalat yung AI. Tapos sasabihin ninyo na porket gumamit ng AI ay peke. Peke na lahat na nangyayari sa mundo. Yung ways, huwag nyo sundin dahil peke yan. Yung diagnostic sa'yo na may AIDS ka, peke rin yan. Ang dami na pong pinaggagamitan ng AI. Hindi po importante yung tama ba yung sinabi? Sinabi po ng estudyante na AI generated na kaya siya tumututol kay BP Sara sa impeachment dahil hindi nyo naman inimbestigahan yung ibang confidential fund eh. Ang tanong, Barry, may nag-imbestiga ba sa ibang confidential fund? O kung tama po yung sinasabi, anong masama dun? Ibig sabihin, ganito lang po yan. Kunwari, drawing mo yung estudyante. Drawing, ikaw mismo yun, nag-drawing ka. Masama ba yun? Mali ba yun dahil drawing mo lang? Hindi talaga estudyante yun? Hindi talaga tao? Ang sinasabi ni Bato, yung mensahe. Totoo ba yung sinasabi? Meron ba kayong inimbestigahang ibang confidential fund? Kung wala kayong inimbestigahan, tama lang yun. Hindi yung AI generated ay peke. Ayan, no? Kung AI generated yung video, ibig sabihin, peke. Hindi po, matagal na pong natin ginagamit yung AI sa lahat-lahat. Kaya talo kayo ng mas batang generation. Hindi nyo naiintindihan ang mundo. Sa trading, ginagamit na yung AI na yan. Maraming mga batang bilyonaryo. Bakit? Alam nila AI. Arnold Clavio. Akala ko walang duwag na Duterte. Maliwanag na may natatakot malantad ang katotohanan. Kaya kaliwat kanan ng tangkang harangin ang pag-usad na impeachment trial, Arnold Clavio. Alam mo, Arnold Clavio, trabaho ng mga kakampi ni Sara, katulad mo, trabaho ninyo, Arnold Clavio, na matanggal si BP Sara. Kasama ka ron. Kasama ka sa media. Nakakampi nitong mga to. Yung mga kakampi mo, Arnold Clavio, ang trabaho nila, utos ng amo nyo, kasama ka, Arnold M. Clavio. Ano na nga yung M? Manyakol. Huwag na tayo magpekean. No? Ang utos ng amo nyo, Manyakol Clavio, mawala si BP Sara, matanggal sa pwesto at hindi na makatakbo. Utos yan. Naniniwala ka ba, Arnold Clavio, na nabasa ng mga congressman yung pinirmahan nila ng isang araw? Naniniwala ka ba talaga na mayroon talagang problema yung confidential fund? O bakit hindi ka nanawagan na imbestigahan din yung confidential fund ni BBM, ng AFP, ng DND, ng DOJ, ng DILG? Ang dami pala badong na may confidential fund. Opo, marami po. Marami pong may confidential fund.
Pero dahil ang kakampi ni Arnold Maniacol Clavio, ha? Dahil ang kakampi niya, itong mga kalaban ni BP Sara, kaya ang tas nila mawala sa landas ng amo ni Arnold Maniacol Clavio, yung si BP Sara. Di ba? Yun. Oh, pinapinturahan ko talaga yan dahil pinklawan ako. Yun ba gusto mong sabihin? Yan ang pinapinturahan ko. Biniling ko sa motel na hotel gusto ko yung kwarto ko pinklawan. Ayan, gusto niyo. Ang tindi talaga ng mga utak ng mga kakampi ni Arnold. Galit ba kayo pag binabanatan ko si Arnold M. Clavio? Natural, Arnold Clavio, kung katulad nyo na gusto ninyong matanggal si Bibi Sara sa pagiging Vice President, marami rin ang katulad namin na ayaw siyang matanggal. Ano yung sinasabi mong ginagawa? Totoo yun. Anong silbi ng mga abogado ni Bibi Sara kung hahayaan lang siya matanggal sa pwesto? Ano sa tingin mo silbi? Ano sa tingin mo ang silbi ng mga senador na pabor kay BP Sara kung hahayaan lang yung pangwawalang hiya nila sa Vice President natin? Kung ikaw, sanay na sanay ka sumunod sa amo mo, Arnold M. Di ba? Huwag mo rin namang kaming pigilan na gawin namin, yung mga pro-Duterte naman, gawin namin naman ang lahat ng paraan para hindi matanggal si BP Sara. Correct, kasi hindi nila kayang pangatawanan yung sinabi ng AI. Ang sinabi ng AI, bakit si BP Sara lang inimbestigahan nyo sa confidential fund? Hindi kayang sagutin yan ni Arnold M. Di ba? Dito pa sila gigil na gigil. Let this sink in. Pasahod ng mga Duterte sa abogado nilang Banyaga na si Kaufman, 125 million kada buwan. In 6 months, aabot ng 750 million ang fee. In 12 months, 1.5 billion ang bayad sa abogado nila. 12 months daw ang bayad sa abogado nila. Ano nga ang kanilang net worth na reported sa SALN nila? Pinoproblema nyo yung abogado. Wala ba silang karapatang mag-hire ng magaling na abogado? Huwag niyong problemahin kung paano babayaran niya ni Digong. Huwag niyong problemahin. Bawal bang mag-hire ng magaling na abogado? Pati ba naman abogado, pinoproblema niyo? Anong gusto niyo, Pau? Pau ang abogado nila? Yan problema niyo . Panay kasi kayo, pati mga followers lang, utak diktador. Pati yung abogado ng mga Duterte pinakikialaman. Ano ba pakialam ninyo? Gusto ninyo wag magbayad ng abogado na magaling? Wala kayong pakialam kung saan kukunin ang pondo. Pero wala kayong pakialam na questionin ang magaling na abogadong kinuha nila. Yan yung problem. Umiyak na lang kayo ng umiyak. Dahil follower kayo ni Arnold M. Ito po, si BBN. Marcos reveals getting false accomplishment reports of government project. Tinanong kasi siya ni Cheryl Cosing, bakit po kayo ikot ng ikot? Pumupunta pa kayo sa mga Kasi may mga nagre-report daw sa kanya na mga government official, chine-check niya. Kasi yung iba raw,
mali yung accomplishment report. Ang lalakas naman ang loob ng mga opisyal mo, BBM, na magbibigay sa'yo ng false report. Yan ang sinabi ni BBM, false report. Reveals, siya po ang nagsabi. Ayan, there have been many, a lot actually, marami daw. We just don't announce it. For me, this is work if you're not helping. Yan, no? Marami daw po. The other side of it, these fools, sabi niya, these fools are taking me for a ride. Ako pinagloloko ng mga to. That's when you realize these people aren't reliable, so we need to find someone else. That's why it's still important to go and see things for yourself. Di ba? Kasi pinaiikot daw siya. Nagbibigay daw ng mga false na mga wala namang proyekto. Ito sabi niya, at any level of government, it's a very different to receive a report saying, we completed the project. This is how much we spend. Sabi ni Marcos, ang gagaling daw ng report. Pero sa actual daw, wala. Matagal na namin sinasabi yan sa iyo, Mr. President. Nung kami ay naghanap ng mga nasaan yung mga flood control project, kung ano-ano rin ang sinasagot niyo. Una, sagot nyo, nasagasaan ng barko. Ikalawa, na-overwhelm. Sabi nga namin, wag na lahat kasi ang dami, 5,500. Yung 10 pinakamahal na lang, dalawin nyo. Yung pinakamahal, unahin nyo. Ito halimbawa, 10 bilyon. Yan ang pinakamahal halimbawa lang. Saan makikita yan? 10 bilyon ba talaga yan? Ganun po. Ikatlong taon niya lang pinuntahan Ikatlong taon lang siya nag-iikot Ikatlong taon niya lang pinagre-resign. Pero aminado siya na may mga tauhan sa gobyerno na ang ganda-ganda ng report. Yung pala wala naman sa aktual. Ang tanong, bakit kaya ang lalakas ng loob ng mga tauhan na mag-report ng wala naman pala? Bakit po sila? Napakalakas po ng loob nilang mag-report sa inyo na ito po accomplishment namin, nakagawa kami ng ganun. Tapos nung pinuntahan daw ni BBM, wala naman pala yung accomplishment. Sa tingin nyo ba kayang gawin ng mga tao yan kay Tatay Digong? Ngayong natuklasan nyo na po, may nakita po ba kami nagalit kayo dun sa mga tao na yun? Kasi kay Tatay Digong, nakita namin sa aktual yun. Pinapakain ng pera Umilera kayo dyan. Papakain ko sa inyo yung mga pera. Naalala niyo yung sa airport, yung nanghingi ng, anong tawag doon ni Hontiveros? Yung lumpia? Lumpia ba? O Shanghai? Nakalimutan ko yung termino. Pero naalala niyo yun, di ba? Nanghingi sila ng lagay. Pinapakain ni Tatay Digong. Sa inyo po, Mr. President, sino-sino? Pastillas. Sino-sino po, Mr. President, yung gumawa sa inyo ng false report? Sana man lang may pinakita man lang kayo. Ito, tinanggal ko dahil nag-report sa akin to na may pinagawan tulay. Wala naman tulay nung nagpunta ako. Sana may ganun po, no? Para nabalitaan man lang namin na mayroon palang ganyan. Pastillas po, opo. Okay. Ito po, sagot po ni Chis Escudero. Dito po sa sinabi ni BBM na willing daw siyang mag-mediate o mamagitan sa kanila ni Martin para pag-usapin sila. Ito po ang matapang na sagot ni Chis Kilay Escudero.
Walang nakikitang pangangailangan si Chis Escudero na mamagitan si President Bongbong Marcos sa posibleng dialogo sa pagitan ng Senado at Kamara ukol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wala daw nakikitang pangangailangan. Ayaw niya. Ibig sabihin, na makialam. Okay. Paliwanag ng Senate President, naglabas ng kautosan ng Senate Impeachment Court sa House Prosecution Panel na dapat lang sundin at sagutin. Giit pa ni Escudero, hindi dapat idaan sa closed door ang pag-uusap tungkol dito dahil dapat bukas itong tinatalakay sa publiko sa ngalan ng transparency. Naunang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na handa ang Pangulo na magkaroon ng dialogo para maayos ang gusot sa pagitan ng Senado at Kamara. Actually, wala pong gusot eh. Hindi lang po matanggap ng mga taga-Kamara na susunod sila dapat sa Senado. Dahil buwat nung umupo po si Chis Escudero, masunurin po yung Senado sa kay Martin. Nagulat po sila ngayon na ayaw nang sumunod ni Chis. Alam nyo na kung bakit. Pero bago tayo pumunta riyan, tama naman yun, no? Ano po bang dapat ayusin? Wala pong dapat ayusin. Dahil korte, impeachment court yung Senado, yung mga congressman naman, prosecutor. Inuutusan ng Senado yung prosecutor na gawin nyo to before you proceed. Bago tayo mag-proceed sa impeachment, inuutusan namin kayong gawin muna to. Ano po yan sa tunay na korte? Magpe-press con ba sa tingin nyo? Halimbawa po, may abogado. Abogado lang naman. Prosecution, tsaka abogadong defense. Sa tingin nyo, ang gagawin ng prosecution, magpe-press con sila para banatan yung judge. Sabihin, inuutusan kami ng judge, pero mali itong ginagawa na to. Di ba? Hindi po. Kaya wala pong conflict dapat. Magkakaroon lang ng conflict kung ayaw sumunod nung mga congressman. Kung ayaw nila sumunod, ang masusunod pa rin yung Senado. Kasi iko-contempt sila eh. Pwede po silang i-contempt, korte yan eh. Di ba? Bakit mag-uusap kayo? Mali nga yun. Hindi ko alam kung talagang sinabi ni BBM yun o gawa-gawa lang ni Castro. Ipagpalagay na natin na sinabi yan dahil ikukot ba siya ni Castro kung hindi niya sinabi. Pero mali po yun, Mr. President. Korte yun eh. Ba't kayo makikialam? Bakit naging very vocal kayo ngayon na matutuloy yung impeachment? Paano yung salita nyo ngayon sa impeachment? Samantalang dati, wala kayong kinalaman sa impeachment. Ayaw nyong matuloy ang impeachment. Nung mukhang hindi na matutuloy ang impeachment, bigla kayo nagbago ng tono. Matutuloy yan sa 20th Congress. Di ba? Iba rin eh. Kaya ako, naniniwala ko na hindi matutuloy yan. Hindi matutuloy yan. Bakit? Kasi sinabi na ni BBM na matutuloy yan sa 20th Congress. Kabaliktaran ng mga sinasabi yung nangyayari. Kaya malaki po ang pag-asa natin pagkabaliktaran na nangyari. Okay, punta na po tayo rito. Yan, kaya sabi ni Chis, PBBM di kailangan mamagitan sa Senado at Kamara. Isa pang sinabi ni Chis, no? Ito naman sa akin. Yan yung sinasabi ko sa inyo na epekto ng panalo natin doon sa
midterm election. Imagine po ninyo, kung ang pumasok lang sa atin si Bato at si Gulang at ang placing nila ay mababa. Kasi yan yung sinabi ni Bato. Kung hindi nyo pinadakip si Tatay Digong, malamang delikado pa kami ni Bato na pumasok. Pumasok man kami, hindi kami sa taas, kundi sa baba. Hindi. Ito po kasi, personal ambition ni Chis Escudero na yung nakataya dito. Kinakailangan niyang pangatawanan na maipakita sa tao na siya ay kung hindi man maipakita na pumapanig sa mga Duterte, kinakailangan maipakita niya na neutral man lang siya. Bakit po? Sa July 28, magkakaroon po ng eleksyon sa Senado pag hindi siya tumino. Nanliligaw siya ng boto eh. Tandaan niyo po. Immediate yan yung ngayon yan. Iba pa yung panliligaw para sa 2028. Di ba? Parang hindi niyo naman kilala si Chis. Dilawan nga yan eh. Dapat ang susuportahan niya, di ba, si Lenny. Parang si Marcos yata sinuporta. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.